So dito nga muna tayo mag-umpisa mga bossing. Siyempre, good news tayo. 'Di ba? Umpisa po ng ating live lagi araw-araw mga kababayan, lagi pong good news. Oh, para positibo mga kababayan. Oh, eto nasaan na ba 'yun? Ayun, yung may mga nakatao yung tao. Ayan. Ang balita po ng The Manila Times mga boss Chief Amoser ay the country's labor market improved in May. The Philippine Statistic Authority reported on Tuesday as the rate of the unemployed Filipino dropped, no? O bumaba ng 3.9% mga boss Chief Amoser. O tingnan nyo yan, magandang balita ho yan. Ibig sabihin no, mga boss Chief Amoser, yung ating mga kababayan ay unti-unti na pong nakakapagtrabaho Kaya nga nag-drop yung unemployed di ba? Unti-unti na pong nabibigyan ng trabaho mga bossing. Ay nako, nung una pabahay. Tapos nung pangalawa sumunod yung para naman po sa mga kababayan natin na magsasaka, hindi din po pinapabayaan ng ating ng ating gobyerno. Ito ho, merong mga umuwi na mga OFW, kapwa natin Pilipino galing po sa Iran, no? Yung mga kumbaga nakakaawa na damay doon sa giyera ng Iran at Israel. Ano pangako din po ng Pangulo at ng gobyerno ng Pilipinas diyan? Sisikapin na matulungan, mabigyan ng trabaho din ho, mga kababayan. Hindi lang yung, sige, basta uwi kayo, okay na yun. Basta importante, naisalba kayo ng gobyerno. Ang importante, ligtas na kayo, nailigtas kayo ng gobyerno. Hindi lang ho, ganun mga bossing. Siyempre, kaakibat po doon, yung pagbibigay sa kanila ng pagkakakitaan. At kung hindi nga naman trabaho, paumpisang negosyo, kahit kakarampot po na puhunan, mga bossing. Di ba? Wala ngang sidecar. Ay, sabi ni Mabel Kinjo. Anong sidecar? Taga-Tondo ka ba? Yung sidecar sa Tondo yun The country's unemployment rate was recorded at 3.9%, down from 4.1% a month and year earlier. Ibig sabihin lang ho niyan mga bossing, pag dumadami ang trabaho, madami ang nag-i-invest, madami ang nagbubukas ng negosyo, ibig sabihin, tiwala ang mga negosyante sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Dahil po bago po magsipasok yung mga investors po, inaalam po nila ano ba sitwasyon dito sa bansa na ito? Ano ba kalagayan dito sa ganitong bansa? 'Di ba Tina B? O napawaw ka, di wow. 'Di ba? Inaalam po lahat 'yan mga kababayan bago nila ilagak yung kanilang kaperahan kung ito bang bansa na ito ay dapat pagkatiwalaan or puro corrupt din. Merong mga corrupt sa atin. Pero dahil po sa, kagaya nung nangyayari na merong paglilitis na kakaharapin ang ating Vice Presidente, unti-unti pong nagkakaroon ng lakas ng loob at tiwala yung mga investors po para maglagak ng kanilang puhunan sa ating bayan. No, di ba? Ano po ang epekto niyan? Pag ang investors po palakas ng palakas, padami ng padami, mga boss Chief Amoser, siyempre magtatayo yan ng kanila, siyempre pagtatayo ng negosyo sa Pilipinas, mag-hire ng mga tao para doon sa kanilang negosyo. Like example, sa atin napunta yung Apple, di ba? Naglagay ng naglagay ng Apple na malaki, kailangan ng 1,000 manggagawa. Yung 1,000 manggagawa na yun, mga bossing, siyempre, unang-una, paano sila pupunta doon sa trabaho? Siyempre, mga jeepney driver, makikinabang ho dyan. Di ba? Mga jeepney driver, mga sidecar driver, ayan pinasok ko na yung sidecar mo, Mabel Kinjo. Mga jeepney driver, mga tricycle driver, mga sidecar, yung mga nagmomotorsiklo, ihahatid kayo doon sa inyong trabaho, di ba? Lalakas yun, mga kababayan. Isa pang hahagilapin ng mga manggagawa, yung kakainan nila during break time.
O magkakaroon din po yan ng maliliit na mga karinderya diyan sa gilid. Kita na naman po ng kapwa natin Pilipino. Si Ma'am Aba, ngayon ko lang nakita, kumakaway-kaway. Shoutout sa iyo, Madam. Lahat po yan magdo-domino effect po, mga kababayan. At ang magiging resulta ho ay maunlad na Pilipinas. Di ba? Kaya yan naman po ang trabaho ng ating Pangulo, di ba? Pag lumalabas ang ating Pangulo, naghahakot ng mga investors, ipinapaalam sa kanila, ganito ang Pilipinas, ganito kami kaganda at ganito kami kaayos. Sabi ni Malupito, no, dumila, gumanon kay Pangulo. Bakit daw ho? May isang, ayaw daw magpaliwanag kung saan niya dinala yung pera ng bayan o yung confidential funds. Di ba? Sabi ni Sir Archie Beroya, kahit sinong magaling na presidente ay hindi kayanin alisin ang korupsyon, pero pag maayos ang namumuno at may isasaayos, kahit paano takbo ng gobyerno. Umabot din ilang days ng team replay. Pwede nga, nasa replay ka. Shoutout po sa inyo at salamat sa inyong suporta. No? Ganyan po ang ating Pangulo. Lalabas po ng bansa, mga kababayan, para maghakot ng investors. Trabaho pa din po. Pag lumabas ang Pangulo, trabaho pa din po. Trabaho. Tapos yung mga DDS, ay nako, wala pong ibang gagawin kundi batikusin ang ating Pangulo. Kundi gawan po ng mga mali ang ating Pangulo. Kundi siraan po sa publiko ang ating Pangulo. Yan ang tatak. DDS. Samantalang ho, mga boss, chief, amo, sir, kapag po ang ating Vice Presidente ang lumabas, no? Kapag ang Vice Presidente ang lumabas, mga kababayan, todo depensa sila. Sabi ni Tina B, wala yan kay Inday. Si Buday, paglabas ng bansa, dala intriga. No? Di ba? Sabi ni Jonas Salazar, di ko pa inuumpisahan na masyal na naman si BP. Simula ho, nung nakulong ang dating Pangulong Duterte, parang lalo pong naging walang saysay ang ating Vice Presidente. Di po ba? Puro na lang po labas. Palabas-labas. Puro ganun lang ho, mga bossing. Punta ng Hague. Isang buwan mawawala, paikot-ikot doon sa Hague. At pagkatapos sisigaw po ng bring him home. Paulit-ulit lang pong ganun, mga bossing. Di ba? Magtatayo ng entablado, tapos sisigaw, bring him home. Tapos sisigaw,